Sa sobrang hirap ng buhay, maranasan ko pa ako yung mamatay ako sa dagat ng 5 araw na lang kain-kain. Ang alam lang namin, i-deliver namin mga pagkain sa Malaysia. Hindi namin nakalain na mga tao pala i-deliver namin. Hindi na kami nakawala eh. May mga baril yan eh. Sa hirap po ng buhay dahil nakikitanim lang din po yung asawa ko. Kaya naman po nung nagkaroon po ng oportunidad na ako'y mag-abroad, tinry ko po na mag-abroad kaso hindi rin po ako pinala dahil grabe po yung sinapit namin na nung apalis na nga po. Umalis po ako dito, 8 o'clock ng gabi. Tapos, ang sinabi sa akin sa text nila, Madam Ana, ang flight ko daw is 12 o'clock na madaling araw. Nang bumiyahin na po ako papunta ng Naiya Airport, almost 2 hours ako naghintay dun. Gusto ko na umalis dun kasi nga sabi sa akin, huwag ka munang aalis, sabing ganun. May susundo sa'yo dyan. Yun, nung may sumundo na sa akin 2 babae, nung palabas kami ng Baclaran, nakataksi kami. Sila nagbayad. Sumakay kami ng bus papuntang Cavite. Pagdating ko doon, nakita ko mga tulog, mga tao. Hindi ko na pinansin, sabi ko. Pero nag-isip ako, sabi ko, bakit aalis ako? Ba't ganito? Hindi naman ganito ang pag-alis ko nung pumunta ako ng Jeddah. Tapos po nung September 7 ng madaling araw, may kumuha na ng ulit po sa amin doon. Doon na po kami dinala sa sa Baybay po, doon na po kami dinala. Doon na nga po kami sinakay ng bangka. Kung titingnan mo siya sa labas, paano nagkasya yung 27 na tao? Bukod doon, plus 6 pa na 6 na sindikato. Nung nabutas na po yung bangka namin, akala po namin mamatay na po kami kasi bumabagyo po, umuulan. Sabi ko, hindi na po ako makikipagsapalaran para lang sa mga anak ko. Kung ganun din po yung dadanasan ng hirap. Sabi ko, sa sobrang hirap ng buhay, maranasan ko pa ako yung mamatay ako sa dagat ng 5 araw na lang kain-kain. Halos matutumba na kami, sabi nung kapitan. Huwag na daw po kami tumuloy kasi mga ganit daw yung buhay namin pag tinawid namin yung papuntang Sabah. Kasi pagdating nyo ng Malaysia, gagawin lang kayo dun, mga puta. Ka nang tumuloy, hindi ko ito itutuloy. Babalik tayo, maghanap tayo ng island. Yun yung sinabi sa akin ng kapitan. Ang alam lang namin, i-deliver namin mga pagkain sa Malaysia. Hindi namin nakalain na mga tao pala i-deliver namin. Hindi na kami nakawala eh. May mga baril yan eh. Sabi yung ganun sa akin. Ika-5 araw namin na yun sa dagat, hininto po nila kami ngayon doon sa isang isla sa Tubigan Island po yung tawag doon sa isla na yun eh. Nag-usap-usap po kami na hindi na talaga kami sasakay ulit kahit anong gawin sa amin. 11:30 siguro ng gabi, bumalik yung mga armadong sindikato, may mga dalang baril. Di tinatakot po na pag hindi kayo sumama, ganito, papatayin namin kayo. Kaysa kami ang patayin kayo, na lang ang papatayin namin. Sabi po ng mga tripulante. Mga residente doon, nagtalo-talo na doon sa mga sindikato. Sabi, wag kayong ganyan, kasi mga babae yan, puro babae lahat yan. Kung gusto nyong isama sila, isama nyo lang yung gusto. Yun po sila, hindi po talaga kami sumama. Sumunod na araw, yung pong kung po ng kapitan na yon, pumunta po sila sa Zamboanga, sa bayan po. Dahil papasok po sa school yung anak. Ngayon po, pinasama namin yung isa namin kasamahan. Sabi namin, sama ka doon sa bayan at hingi ka ng tulong. Nung sumama na papunta ng Hulo, doon ako tumawag agad sa asawa ko. Ako na mismo tumawag sa 911. Nung binigay ko yung contact number ng asawa ko, sila na gumawa ng paraan para kumontak, hindi na ako. Gulat ako, may tumawag na rin 911 sa akin, ni-rescue na ako. Nung pumunta ako doon, hinanap ko na yung pangalan na sinasabi ng 911. Sabi ko, gusto ko iparescue yung mga kasama ko sa Tubigan. Nung na-rescue po kami doon, dinala na po kami sa Zamboanga. Si IDG po yung pinagdalaan sa amin. In-exportan po kami ng mga militar. Tapos po, nung pagyari po nung interview lahat doon, tinurn over po kami sa DSWD po. Doon po kami nag-stay ng mga 10 days po kami doon. Salamat na rin po, sabi ko gano'n. Tinulungan nyo, tapos yung ginawang tulong din ng 911 para dun sa
asawa ko, sa mga kasama niya. Yung kagandahan kasi sa 911, at wala kang load, nakakatawag ka. Pwede kang tumawag eh. Nagpapasalamat ako kasi kung wala sila, hindi ko rin alam kung sinong pupuntahan ko doon sa Hulo. Basta lang ako pumunta ng Hulo eh. Ang alam ko, pupunta ako ng Hulo, hingi akong tulong. Nung pag-uwi ko po dito, yun, nakakap yung kahit po ng asawa ko, nakakap po ako, yung anak ko. Talagang malaki po ang pasasalamat namin dahil natulungan po nila kami, na-rescue po kami. Hindi po kami natuloy sa kung saan man na destination ng pagdadalaan sa amin, kung sakasakali. Kaya po nagpapasalamat po talaga kami na natulungan po nila kami.